Tumawa naman ng pagak ang lalaki at pumasok sa pinto ng laundry area. Grabe ka talaga sa akin, Emmy. Kala mo sa akin, babaero. Gusto mong sagutin ko pa ang tanong mong yan? Balik na tanong nito at muling inismiran ang lalaki. Akin na nga ang mga kailangan ko para sa piplor. Naalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Lihim na napangiti na lamang si Mabel habang nakatingin sa kanyang kaibigan. At sa lalaking Ryan daw ang pangalan. Hi, ako nga pala si Ryan. Pagpapakilala ng lalaki sa kanya habang panakanaka ang tingin sa hawak nitong papel. Ngumiti rin siya rito. Si Mabel. Hi, Anya Mabel. Pasensya ka na rito kay Amy ha. May crush yan sa akin pero ayaw lang aminin. Kaya laging idinadaan sa pagsusungit kapag nagpupunta siya rito. Ani nito. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni Emeros dahil sa sinabi ng lalaki. Ikong ipasok kaya kita riyan sa machine at paikutin hanggang sa maalog ng gusto yung utak mo. Gumagawa ka ng istoryang ikaw lang naman ang nakakaalam. Masungit pa rin saad nito sa lalaki. Tingnan mo, sungit talaga. Natawa pa ito. Che, bilisan mo na nga riyan. Ito na, saglit lang ma'am. Napapailing pang saad nito. Saka umalis. Nakangiti namang naglakad si Mabel palapit sa likuran ni Emeros. Cute siya, bulong niya rito. Muling nagsalubong ang mga kilay ng dalaga nang lingunin siya nito. Anong sinasabi mo riyan? Bagay kayo. Ay naku, sumali ka pa talaga. Tanong nito. Hindi naman sa ganon eh. Halatang may gusto sa'yo si Ryan eh. Panunod niya rito. Tinusok niya pa ito sa tagiliran. Nabubuisit lang yan sa akin, anito. Simula nang mapunta ko rito sa hotel. Lagi yan ang nang boboysit lagi sa akin. Wala nang ibang ginawa ang lalaki yan kundi sirain ang araw ko. Dagdag pa nito. Hindi mo siya crush? Nakangiting tanong niya. Never. Maring sagot naman ang huli. Nako, parang nangangamoy atak ako ng deny feelings mo ngayon ah. Panunodyo pa niya rito. Hindi ako nagdi-deny ng feelings, Mabel. Sa kababaero ang lalaki yan. Anito at tumalikod sa kanya. So, sinagot mo rin tanong ko kanina kung may crush ka sa kanya. At tama rin sinabi niya, kanina na-crush mo siya at dinadaan mo lang sa pagsusungit. Kapag nagpupunta ka rito, saan niya rito, na ikinalingon naman ang huli. Seryoso ang itsura nito. Mabel, kung magkakagusto man ako sa isang lalaki, sa iba na lang, wag na lang sa lalaking yan. Ngumiti lamang siya rito. Iba kasi ang ningning ng mga mata mo ngayon kaysa kanina. Iwan ko sa'yo, paniwalaan mo yung sarili mo kung gusto mo. Kunwari ay naiinis na saad nito at mabilis na tumalikod muli para mag-iwas ng tingin sa kanya. Wala ka na bang kailangan, Eme? Tanong na lalaki nang bumalik ito at nang mailagay na nito sa counter ang mga lining na kailangan ng dalawang dalaga. Wala na, salamat. Pagsusungit pa rin saad nito at isa-isa nang inilagay sa trolley ang mga linin. Tumulong naman si Mabel kay Emeros. Mabuti naman at may bago kayong kasama sa team nyo, ano? Saad ng lalaki habang nakatingin ito kay Mabel. Kahit papaano ay may bagong mukha kong nakikita na pupunta rito. Medyo nakakaumay na rin kasi ang mukha ni Eme. Siya lang lagi ang nagpupunta rito. Pagbibiro pa nito. Mukha mo, Ryan. Ikaw nga itong nakakaumay na eh. Kailan ka kaya matatanggal dito sa trabaho mo? Oy, grabe ka naman, bes. Natatawang saad ni Mabel. Mayaman naman yan, kaya okay lang na matanggal yan dito sa trabaho niya. At para mawala na rin ang asungot dito, laging nasisirang araw ko sa tuwing pupunta ko rito eh. Saad pa nito. Sabihin mo, nagagwapuhan ka lang sa akin. Che, halika na nga at nawala na akong ganang magtrabaho. Habang nakikita kong pagmumukha niyan, kaaganitong itinulak ang trolley pagkatapos nilang mailagay ang mga linin sa ibabaw niyon. Bye Mabel, nice meeting you. Kumuway pa si Ryan sa kanya habang nakadungaw ito sa may counter area. Bye Ryan, nice meeting you too. Sinong tinitingnan mo dyan? Untag na tanong ni Emeros kay Mabel habang nasa terrace sila ng isang silid ng fifth floor. Patapos na silang maglinis dun. Sakto namang paglabas ni Mabel sa balkonahe ng silid ay nakita niya isang babae na parang may pinapagalitang isang room attendant. Nasa may pool area ang mga ito. May mangilan-ngilan pang mga guest na naroon at naglulunoy sa tubig. Ang iba naman ay nagre-relax habang nakahiga sa pool lounge chair. Sino yun, bes? Curious tanong niya. Kunot-no namang napatingin si Emerald sa ibaba ng building sa poolside. Siya ang sinasabi kong floor supervisor natin, si Miss Rasmea. Anito na makilala ang babae.
Maya-maya na pailing pa ito. Wala talagang araw na wala siyang pinapagalitang RA. Saad pa nito. Habang yakap-yakap ang isang unan natapos na nitong palitan ng bagong punda. Siya pala yun, anya. Napatingin naman sa kanya si Emeros. Anong ibig mo sabihin? Kunot ang noo na tanong nito. Nakabangka ko siya kanina sa hallway. Nagmamadali kasi akong sumunod sa inyo sa kantin. Wala sa sariling napabuntong hininga ng malalim si Emeros dahil sa sinabi na Mabel. Naku, manda ka besh. Dahil sa nangyari sa inyong dalawa, hindi ka natatantanan yan. Ani nito. Hindi ko naman sinasadya na makabangka siya kanina eh. Nagmamadali lang naman kasi ako eh. Saka, humingi naman ako ng sorry sa kanya. Pagpapaliwanag niya pa sa kaibigan. Muling napailing si Emeros, hindi tumatanggap ng sorry ang malditang babaeng yan. Ani nito, akala mo kasi kung sino siya rito. Empleyado lang naman siya eh. Hindi naman siyang may-ari ng hotel. Tumaas pa ang kilay ng dalaga habang nakatanaw pa rin sa ibaba ng building. Halika na nga, tapusin na natin tong trabaho natin para makapag-out na rin tayo. Patapos ng araw natin pero masisira pa rin dahil sa maarting babae na yan. Maya-maya saad pa nito. Saka muling pumasok sa loob ng kwarto. Saglit pang tinignan ni Mabel ang floor supervisor nila na hanggang ngayon ay may pinapagalitan pa rin kasamahan nila sa trabaho. Maya-maya ay sumunod na rin siya kay Emeros para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Mabel, okay lang ba sa'yo na hindi tayo magsasabay ng uwi ngayon? Anang Emeros matapos itong isarado ang locker nito. Isinukbit nito sa balikat ang bag. Oo naman, sagot niya. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong pa niya. May dadaanan lang ako, baka kasi matagalan ako eh. Nakakahiya naman sa'yo kapag isinaman pa kita, kaya mauna ka na lang, ha? Sige, walang problema. Nakangiting saad niya. Mag-iingat ka ha, kita na lang tayo bukas. Ingat ka rin. Anya bago tuluyang magpaalam sa kanya ang kaibigan at lumabas na ng locker area. Nagmadali naman siyang magbihis. Pagkatali niya sa kanyang buhok ay sinukbit na rin niya sa balikat ang kanyang bag at lumabas na rin ng locker area. Naglalakad na siya palabas ng employees entrance na konektado rin sa lobby ng hotel nang may makita siyang pamilyar na bulto ng lalaki. Kausap nito si Miss Miranda. Maya-maya napatingin din sa direksyon niya ang binata. Kaagad itong nagpaalam sa kausap at naglakad papalapit sa kanya. Hey Mabel! Hi po Sir As. Good evening po. Nakangiting bati niya rito. Napangiti naman ang lalaki dahil sa pagtawag niya ng Ash dito. Pauwi ka na ba? Tanong nito. Tumango naman siya. Opo. Opo sir, yes. So how's your first day of work again? Tanong nitong muli nang nagsimula ng maglakad. Magkaagapay silang dalawa. Ayos lang naman po sir. Medyo masakit sa katawan at nakakapagod pero masaya po. Nakangiting sagot niya rito. Nakakapagod ang maghapon pero masaya naman siya sa trabaho niya dahil sa mga kasamahan niya. Marami rin siyang natutunan ngayong araw sa trabaho niya. Salamat sa mga kasama niyang nagtsatsagang turuan siya ngayon. That's good. Thank you po ulit sir, Anya. Kayo po, pauwi na po ba kayo? Tanong niya rito. Actually yes, dinaanan ko lang si Miranda. Sagot naman niya rito. Tumango na lamang siya at hindi na nagsalita hanggang sa makalabas na sila sa employees entrance. So good night Mabel, take care. Anong binata nang nasa lobby na sila ng hotel. Sir, bigla na nung napahinto sa paglalakad ang binata. Muli siya nitong tiningnan. Hindi niyo po ba ako pwedeng isabay pa uwi? Walang pagdadalawang isip na tanong niya rito. Bigla namang nagsalubong ang kilay ni Asmon. And why would I do that? Tanong nito. Tumingin siya sa labas, napatingin din ang binata. Umulan po kasi, anya habang nakangiti pa rito. Kunot ang noo na tingin siya ng binata. Maya-maya napangiti ito ng nakakaloko. You know what, Mabel? Hindi ko ugali ang maghatid ng babae pa uwi sa bahay nila if she's not my girlfriend. Ani nito. Napaismid siya. Ang damot mo naman po sir, saan niya? Girlfriend niyo naman po ako ah. Mas lalong nagsasalubong ang mga kilay ng binata dahil sa sinabi niya. What? Babaeng kaibigan po. Mabilis na dagdag niya. Hindi po ba't magkaibigan na tayo? Tanong pa niya. Natawa biglang ang binata. You're so unbelievable, you know that, Mabel? Balik na tanong nito. Pero sa loob-loob nito ay lagi itong naaliw kapag kasama nito ang dalaga. She's really different. Idi sasabay niyo na po ako, pauwi. Nagtaas baba ang kilay niya habang malapad ang pagkakangiti rito. Ang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Asmon sa ere. Saka ito tumalikod at nauna ng maglakad. Let's go! Sumunod naman siya rito.
Thank you, Sir Ash. Ang gwapo niyo po talaga. Nang bula ka pa, napapailing na saan nito. Biglang naalimpungatan si Hunter. Nang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng bedside table, inaantok man ay inabot nito ang cellphone. Hindi man lang ito nag-abalang tingnan ang screen para alamin kung sino ang tumatawag dito. Basta na lamang yung sinagot. Yeah, anito na inaantok na boses. Sir, I just want to remind you that you have meeting today. 10 o'clock, ang boses ng isang babae mula sa kabilang linya ang bumunga dito. Kunot ang noo na inilayo saglit ni Hunter ang cellphone sa kanyang tenga at tiningnan ang screen yon. It's his secretary and it's 7:30 in the morning. Kaya pala ito tumawag sa kanya dahil malilit na siya nang pasok sa trabaho niya. Mula sa pagkakadapa sa kama ay umupo ito sa gilid sumandal sa headboard. Bahagya pa nitong minisahe ang sentido at gitna ng ilong. Nagpakawala rin ito ng malalim na buntong hininga. Yeah, tipid na saan nito sa sekretary nito. And tumawag din po rito sa office si Sir Asmon. Hindi raw po kayo sumasagot sa tawag niya. May usapan daw po kayong magkikita kayo this morning. Okay, thank you. Walang gana na saan nito at biglang pinatay ang tawag mula sa kabilang linya. Tinapon pa nitong cellphone sa may paanan nito pagkuway muling nagpakawala ng buntong hininga bago tuluyang umalis sa kama nito at naglakad papasok sa banyo. Inaantok pa naman dahil late na itong nakatulog sa nagdaang gabi. Pumwesto na rin ito sa ilalim ng shower at binuksan yun. Malamig na tubig ang bumuho sa buong katawan nito. And that helped him to awaken his whole spirit. Pagkatapos maligo ay nag-shave rin ito ng balbas sa mukha na may 2 linggo na atang hindi naaahit. Pagkalabas nito ng banyo ay kaagad din itong nagbihis. Suot ang isang puting long sleeve polo ng tinupi ang manggas hanggang sa ibaba ng siko nito. Nakabukas naman ang isang butones sa may liig nito. Paired with navy blue jeans. Nakatuck in pa roon ang laylayan ng pulo nito. Ang buhok naman nito ay maayos na nakapinid. Nagwisik na mamahaling pabango pagkuhay binuksan ang drawer na nasa ilalim ng tukador. Naroon nakahilira ang mamahalin at branded na mga wristwatch nito. Pumili ito ron ng isa at sinuot na. Pagkatapos ay naglakad na rin ito palabas ng silid nito. Magandang umaga, iho. Bati ng isang matandang babae na naroon sa sala nang bumaba sa mataas na hagdan ang binata. Good morning po, manang. Where's my coffee? Seryoso ang itsura na tanong nito. Malaki ang bahay nito pero ito lamang ang nakatira doon kasama ang matandang babae na simula nang maliit pa lamang ang binata ay naroon na nagtatrabaho sa magulang nito. Simula rin nang umuwi si Hunter sa Pilipinas galing Washington ay pinapupunta na rin ni Mrs. Imperial ang matanda sa bahay ng anak nito para may mag-asikaso rito. Ang matanda ang nagluluto ng pagkain nito dahil masyado ng itong masilan. Hindi basta-basta kumakain ng luto ng kung sino lang. May helper namang nagpupunta ron para maglinis ng bahay at maglaba ng mga gamit ng binata. Nasa lamesa na iho, sagot ng matanda. Thank you, manang, anya at nagtuloy na ng lakad papasok sa malawak na dining area. Pagkaupo nito sa kabisera ay kagad itong humigop sa taas ng kape pagkuway dinampot ang newspaper na naroon. Hindi ito mahilig kumain ng heavy breakfast kaya laging kape lamang ang inihanda ng matanda para dito. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagbabasa ng dyaryo at mga lahati, ang bawas ng kape nito ay tumayo na rin ito at muling lumabas ng kusina. Dito ka ba maghahaponan mamaya, iho? Tanong ng matanda nang salubungin nito ang binata sa sala. No, manang, sagot nito. I have dinner meeting tonight. Ganun ba? Hindi na ako magluluto mamaya, ha? Ani nito, yeah. Iho, hindi ka ba nagmamadali? Pwede ba kitang makausap saglit? Tanong nito pagkuway. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ng binata at napatitig sa mukha ng matanda. What is it, manang? Malalim na bumuntong hininga ang pinakawala ng matanda sa ere bago muling nagsalita. Magpapaalam sana ako sa iyo kung maaari ay uuwi na muna ako ng Batangas, anito. And why po? Kagagaling ko lang sa doktor kahapon. At ang sabi ay kailangan ko na munang magpahinga dahil mas lalong lumalala ang sakit sa likod ko. Pagpapaliwanag nito. Tumatanda na ako kaya marami na rin akong nararamdaman ng sakit sa katawan. Dagdag pa nito. At nagkausap na rin kami ng mami mo.
Saglit na nag-isip ang binata bago muling nagsalita. Sure man ang Linda, saan nito? You should take a rest. Kailan ka ba uwi? Tanong pa nito. Bukas sana kung maaari. Okay, no problem. Ipapahatid na kita sa driver. Walang pagdadalawang isip. Nasaad pa nito. Salamat, iho. No problem, manang. Ilang taon ka na rin nagtatrabaho para sa pamilya namin, kaya kailangan nyo na rin magpahinga. Ngumiti pa ito sa matanda. Ngumiti rin ang matanda sa binata. Sa ilang dekada na nitong pagtatrabaho sa mga imperial, parang pamilya na rin ang turingan ng mga ito sa isa't isa. At alam ng matanda na kahit masungit ang binata, mabait naman ito sa kanya. I'll go ahead, manang. We'll talk later, okay? Mag-iingat ka, iho. Pagkalabas nito sa main door ay naroon na sa labas ang driver nito at naghihintay. Binuksan ng lalaki ang pinto ng backseat at sumakay naman doon si Hunter. Ate, gising na! Pumilo si Mabel mula sa masarap niyang pagkakahiga sa kanyang kama nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid na si MG. Ate, ulit nitong pangtawag sa kanya habang niyuyugyug ang kanyang hita. Ano ba MJ? Inaantok pa ako. Reklamo niya at niyakap ang kanyang unan matapos mag-inat-inat. Nagtatalokbong pa siya ng kumot. Ate, hindi ba't may pasok ka ngayon sa trabaho mo? Bigla siyang natigilan, maya-maya ay bigla rin siyang napamulat ng mga mata nang marinig niya ang tanong ng kanyang kapatid. Napabalikwas siya ng bangon at napatingin sa kapatid. Anong oras na? Tanong niya. Magsi 7:30 na ate. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo ako ginising kanina? May paninisip ang tanong niya at tumayo sa kanyang higaan. Muntikan pa nga siyang matumba ng pagkatayo niya ay bigla niyang maramdaman ang sakit sa katawan. Mga binti at mga hita niya. Aw! At paika-ika siyang naglalakad palapit sa likod ng pinto upang kunin doon ang kanyang tuwalya. Pagkuha ay nagmamadaling lumabas na rin siya sa kanyang kwarto. Kanina pa kita ginigising ate. Ang sabi mo, 5 minutes lang pero nakailang 5 minutes ka na, saad ng kanyang kapatid habang nakasunod ito sa kanya. Lintik, napasarap ang tulog ko dahil sa sobrang sakit ng buong katawan ko kagabi. Pagka-uwi ko, aniya, pagkarating niya kagabi sa kanila nang ihatid siya ni Asmon, hindi na siya nag-abalang kumain ng hapunan. Hindi rin naman siya nakaramdam ng gutom. Basta, ang nasa isipan niya lamang kagabi ay gusto na niyang humiga at matulog. Ipahinga ang kanyang buong katawan. Sa sobrang pagod niya, napasarap na ang kanyang tulog. Ate, ako na muna maliligo, anang isa pang nakabata niyang kapatid. Babae. May trabaho ako next ako na muna. Pagalit na saad niya sa kapatid. At inunahan na nitong pumasok sa banyo. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang dalagita kasabay ng pag-irap nito sa hangin. Isang kilay mo Nexi, anang MJ. Sa nakakabatang kapatid, may trabaho ngayon si ate at wala ka naman pasok sa eskwela. Bakit ka nagmamadali? May lakad ka ba? Pagalit pang tanong nito. Muling umirap ang dalagita nang makaupo na ito si Sang Silya na naroon sa hapag. May lakad kami ng mga kaibigan ko ngayon. Malilit tuloy ako sa usapan namin. Pabalang nasagot nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni MG at naglakad pabalakpit sa kapatid. Aba, at mas importante pa pala ang lakad nyo ng mga kaibigan mo kaysa sa trabaho ni ate. Hindi pa nito naiwasan ang magtaas ng boses dahilan upang marinig ito ni Mabel. Mag-aaway na naman ba kayo? Tanong niya habang nasa ilalim na siya ng luma nilang shower. Ito kasing si Nexi ate. Ako na naman. Walang kabuhay-buhay na tumayo sa pwesto nito ang dalagita at naglakad palabas ng kusina. Bla 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 bla. Napabunting hininga na lamang ng malalim si MJ habang sinusundan nito ang tingin ang kapatid. Hindi na talaga magkasundo ang dalawang kapatid simula nang mawala ang tatay nila. Lagi na lang nagsasagutan ang mga ito. Ikaw na munang bahala rito ha. Si nanay wag mo hayaan na abutin ng gabi sa labasan. Bili niya sa kapatid nang matapos siyang magbihis at lumabas na ang kanyang silid. Ako nang bahala ate. Nasaan ba si Ken? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang bunso nilang kapatid na lalaki. Nasa labas ate, ang sabi ko kasi sa kanya, magpaaraw siya, maya-maya, uwi na rin yun. Sige, mauna na ako, ingat ka ate. Nagmamadali na siyang lumabas ng kanilang bahay. May kalahating oras na lamang at malilit na siya sa kanyang trabaho. Kung bakit kasi ngayon pa siya nakatulog na mahimbing, nakakahiya sa employer niya. Ikalawang araw pa lamang niya sa kanyang trabaho pero late na agad siya. Muli niyang inangat ang kanyang braso upang tingnan ang kanyang relo. 15 minutos na lang ay late na talaga siya. Mabuti na nga
lang at hindi traffic ngayong umaga. Kung magkataon, aabutin pa siya ng 1 oras sa biyahe. Kaya pagkaparada pa lamang ng jeeps na sinasakyan niya ay agad na siyang lumaba. Lakad tagpo ang kanyang ginawa. Patawid ng kalsada. Nasa tapat na siya ng hotel na makita naman niya si Asmon na nasa entrance niyon. "Hey Mabel!" Kumaway pa ito pagkuway suminyas sa dalaga na lumapit ito sa kanya. Sa halip na dumiretso sa employee's entrance, malalaki ang hakbang na tinungo niya ang entrance ng hotel upang lapitan ang binata. Sa kakamadali niya, hindi na niya napansin na biglang sumarado ang revolving door sa entrance. Huli na nang mapigilan niya ang kanyang sarili at basta na lamang siyang bumanggaron. Malakas na tumama ang kanyang mukha, napuruhan pa ang kanyang ilong. Bigla namang napangiwi si Asmon nang makita nito ang nangyari sa dalaga. Nagmamadali itong lumapit kay Mabel. Nasa loob ito ng hotel, samantalang nasa labas pa ang dalaga. Hawak-hawak ang ilong habang mariin ang pagkakapikit niya. Ramdam na ramdam niya ang sakit sa ilong niya dahil sa nangyari. Pigil niya pa ang kanyang sarili na hindi mapasigaw. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata ay ang mukha ng binata ang bumungad sa kanya. Hindi pa maintindihan ang itsura nito kung tinatawanan ba siya o nag-aalala para sa kanya. Bigla tuloy siyang nakadama ng inis dito. Hindi naman siya mababangga ron sa umiikot na pinto ng hotel kung hindi siya nito tinawag Kaya kasalanan nito. "What happened?" tanong ni Asmon sa guard na lumapit dito. "Pasensya na po Sir Asmon. Nagkaroon po kasi ng technical problem kanina. 2 beses na pong huminto itong revolving door," anang guard. "Fix it," utos nito nang dumating naman ang 2 teknisyan. Kaagad na tumalima ang mga lalaki, ilang sandali lamang ay bumukas muli ang bubog na pintuan. "Ayusin niyo na yan para wala ng problema mamaya." "Yes sir." Naglakad na palabas ang binata at nilapitan si Mabel na hanggang ngayon ay iniinda pa rin ang sakit ng ilong. "Are you okay?" tanong nito. "Mukha ba akong okay sir?" Naiinis na balik na tanong niya rito. Napangiti naman ang binata. "Kasalanan mo to paninisi niya rito. Masamang tingin din ay pinukol niya rito habang hawak-hawak pa rin niya ang kanyang ilong. "Okay, I'm sorry." Paghingi ng paumanhin ito. Kita nitong nasaktan nga talaga ang dalaga dahil sa malakas na pagkakatama ng ilong nito sa pintuan kanina. "Ano po ba kasi ang kailangan mo at tinawag mo pa ako?" Aburidong tanong niya rito. Nang igalan niya ang kanyang paningin sa loob ng labi ay nakita niyang nakatingin sa kanila ang ibang empleyado na naroon. "Maliliit na po ako sa trabaho ko sir," saad pa niya. "I just wanted to say hi." Bigla siyang napapikit muli. "Diyos ko naman po sir, mahuhuli na nga ako sa trabaho Napahamak pa ako ng dahil sa'yo tapos gusto niyo lang pala mag-hi sa akin. Oh my God." Laglag ang mga balikat na saad niya. "Walang hiya naman kasi talaga itong amo niya. Okay lang po ba kayo sir? Kasi ako, kita niyo naman po na parang sinuntok ni Pacman ang ilong ko. Sobrang sakit po." Pagrereklamo pa niya. "I'm really sorry again Mabel." Anya, "Let's go." Kinuha nito ang kamay ng dalaga at hinila na papasok ng hotel. Magkaagapay silang naglakad sa lobby. "Saan niyo naman po ako dadalhin sir? Late na po ako sa trabaho." "Just stop talking Mabel," saad lamang nito. Wala na nga siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang dito kung saan naman siya nito dadalhin. "Still heart?" tanong ni Asmon kay Mabel habang nasa loob na sila ng silid ng binata. Magkasalubong ang mga kilay na tiningnan niya ang lalaki habang nakaupo siya sa mahabang sopa. Katabi naman niya si Miss Miranda. Ito ang naglagay ng band-aid sa kanyang ilong. "Kasalanan niyo po talaga ito sir." Ipaninisi pa rin niya. "Aba, sino naman ang sisisihin niya dahil sa nangyari? Yung revolving door ba?" Mabel, mahinahong saway sa kanya ng babae. Siguro ay nahiyan lamang ito na sinisisi niya ang kanilang boss dahil sa nangyari sa kanya. "Pasensya na po Miss Miranda, masakit lang po talagang ilong ko." Anya, "That's okay Miranda, it's my fault." Anang Asmon habang nakapamaywang pa itong nakatayo sa harapan ng 2 babae. "Thank you anyway." Tumayo ng babae sa pwesto nito. "No problem sir, and iiwan ko na po muna rito si Mabel hanggang sa mawala ang pananakit ng ilong niya." Turan pa nito. "Yeah, thank you po ulit Miss Miranda." Anya nang tingnan niya ang babae. Ngumiti naman ito sa kanya bago naglakad at lumabas sa opisina ng binata. "I'm really sorry Mabel." Muling paghingi ng paumanhin nito.
Kagaya kanina ay matalim na tingin muli ang ipinukol niya rito. Kung hindi niya lamang tubos kung hindi lamang siya nito tinulungan na makapasok sa trabaho yun, at kung hindi lamang siya nito inatid kagabi pauwi sa bahay nila. Nako, panigurado siyang kanina pa niya ito inakarate. Niinis talaga siya dahil sa nangyari kanina. Na paano yung ilong mo, bes? Tanong ni Emerus nang dumating si Mabel sa locker area nila sa ganun itsura. Maging si Wanda at Aces ay nagtataka ang mukha na makita siya ng mga ito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. May nangyari lang kanina sa entrance kaya nahuli ako ng dating Kung bakit ganito ang tsura ko, saan niya? Anong nangyari? Tanong pa ni Aces. Bumangga ako sa revolving door, hindi ko naman napansin na bigla palang minto. Kaya, yun. Pagkukwento niya sa mga ito, nang makaupo siya sa bakal na upuan na naroon. Nako, ang sakit niyan, Mabel, saad naman ni Wanda. Wala sa sariling napahawak naman siya sa kanyang ilong. Kaya pala nalit ka ng dating, Emerus. At yan ba ang ginagawa ng bagong empleyado? Biglang napatingin ang apat sa pinto ng locker nang may magsalitang babae ron. Naroon nakatayo ang floor supervisor nilang si Rasmeya. Nakataas na naman ang kilay ng babae. Bigla silang napatayo sa kanilang pwesto. Naglakad naman papasok ang babae habang nakalipad pa rin ang isang kilay nito. Masama pa ang tingin sa kanila. Bago-bago mo lang sa trabaho mo, late ka na agad? Anito at sinuyod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagkatinginan naman ang tatlong babae habang si Mabel naman ay nakatingin na lamang ng seryoso sa FS nila. Rasmeya, napalingon din ang babae sa may pinto nang pumasok doon si Miss Miranda. Miss Miranda, anong babae? I know what happened to Mabel, so wag mo na siyang sermonan, anong babae. Nangunot bigla ang noon ni Rasmeya at muling tiningnan si Mabel. Pero Miss Miranda, bagong empleyado lang ang babaeng ito, kaya valid ang reason ni Mabel kung bakit siya na late ng pasok. Putol nito sa iba pang nais sabihin ng babae. Go back to your work, sa halip ay saad pa nito. Wala naman nagawa ang huli bago tuluyang lumabas ng locker area. Ay muli nitong tiningnan ang apat na babae. Si Mabel naman hindi nag-iwas ng tingin ng matalim na titig ang ipinukol sa kanya ng babae. Pasensya na po kayo, Miss Miranda. That's okay, Amy. I know what happened. Ngumiti pa ito sa dalaga. Go back to your work, except to you, Mabel. I need to talk to you. Anito. Okay po, Miss Miranda, anya. Nang maglakad na palabas ng locker area ang babae, ay kagad namang napasunod dito si Mabel. Ikaw ang pinipili kong maglinis sa penthouse, Mabel. Dadating kasi mamaya ang boss natin. Kailangan ay malinis ang penthouse dahil doon siya maglalagay kapag nandito siya sa hotel. Okay po. Yes, sagot nito. Nilingon pa nito ang dalaga at ngumiti. Don't worry, hindi naman marami ang lilinisin mo doon. Just make sure lang na wala ng alikabok ang mga muebles at table niya, and huwag mong ililipat ang mga gamit doon. Kung saan nakalagay ang mga gamit ay dapat doon mo pa siya ibalik sa tamang pwesto, kasi ayaw na ayaw ng boss natin na nalilipat ang mga gamit niya. Napatango na lang siya habang nakasunod pa rin dito. Okay po, Miss Miranda. Pagkatapos mo roon, ay puntahan mo rin ako at kailangan pa kitang makausap ulit. Yes po. Huminto sa paglalakad ang babae at hinarap siya. Ngumiti pa ito sa kanya. Good luck, Mabel. Wala sa sariling napalunok siya ng kanyang laway. Paano ba naman kasi parang ibang ibig sabihin sa kanya ng good luck nito? Parang bigla siyang kinabahan. I thought you were going back to Washington and Amanda would be in charge of this hotel. Tanong ni Ashmon nang makausap na nito si Hunter. Kararating lamang ng binata sa suit na inuukupan nito. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere. Saka ito printing umupo sa mahabang sopa na naroon. Amanda is getting married. Hindi ko naman pwedeng pigilan ang pag-alis niya papuntang DC para asikusuhin ang kasal nila. Sagot nito. Naglakad si Ashmon palapit sa single couch. Hawak ang kupita na may lamang alak ay nakadikwatro din itong umupo ron. So okay lang sa'yo na ikaw na muna magpapatakbo sa hotel na ito? Saglit na hindi umimik si Hunter. Nakatitig lamang ito sa marmol na sahig. Maya-maya muli itong bumuga ng malalim na buntong hininga. Tiningnan din ito ang kaibigan. I don't have a choice. Okay lang sa'yo na malapit ka pa rin kay Tinay? Tanong nitong muli.
Nangunot ng noo ni Hunter dahil sa naging tanong ni Ashman. I mean, come on Ash, huwag mo nang isali yan sa usapan natin. You know, I'm trying to move on. Saad nito. Tumawa naman ng pagkak ang binata bagkway tumungga sa hawak na kupeta. Well, then good to hear that. Akala ko kasi wala ka ng balak na mag-move on sa kanya. Umiling-iling pang binata habang may nakakaloko pa ring ngiti sa mga labi nito. It's been a month pero mukhang hindi pa rin talaga nakaka-move on si Hunter mula sa pagkabigo nito kay Tinay. Ashman tried to introduce him to the other girls. Lagi rin itong inaaya ang kaibigan na magbar, gumimik pero wala rin namang nangyayari. He's really in love with Tinay pero malabo ngang mangyari na maging sila because Tinay is happily married to his husband Victor. So, hindi ko na pala kailangan magpunta rito kasi nandito ka na. I mean, dude, I hate this kind of business. Wala akong alam na sa pagpapatakbo ng hotel. Ilang araw pala akong nandito pero pakiramdam ko, nai-stress na agad ako. Kunwari ay pagrireklamo pa nito. Isang seryosong tingin lamang ay binigay dito ni Hunter. Knowing his best friend Ashman Mondehar, magaling ito magpatakbo sa lahat ng klase ng negosyo. Kaya nga tiwala ang mga magulang nito na ito na muna ang humawak sa pagpapatakbo sa hotel habang hindi pa rin nakakapagdesisyon si Hunter kung tatanggapin ba nito ang responsibilidad na iniatang dito dahil sa pag-alis ng kapatid nitong papuntang Washington. And finally, he made a right decision. Dahil malapit nang ikasal ang kapatid nitong si Amanda, wala na rin itong nagawa kundi ang pumalit sa pwesto ng kapatid bilang presidente and CEO ng Imperial Palace. How about hang out again? Tonight? Maya-maya tanong ni Ashman sa kaibigan. I can't tonight. Marami akong dapat natapusin sa office, sagot naman ito. Wow, busy man ah. Lagi ka na lang nagkukulong sa opisina mo, anito. Bro, you need to chill sometimes. Girls hunting. Para naman hindi ka magmumukhang kawawa talaga dahil sa pagkabigo mo kay Tinay. Natatawa pang pagbibiro nito. Just give me a call kapag na-send mo na sa email ko ang documents na mga kailangan ko. Sa halip ay saad nito sa kaibigan. And about your business proposal, I need to read it first. Dagdag pa nito at tumayo na sa pwesto nito. Itinaas naman ni Ashman ang hawak nitong kupeta. Yes, boss. Sagot na lamang nito. Just make sure na mabilis kang magbasa. Baka mainip ako at sa kalaban mo ako makipagsosyo ng negosyo. Fuck you, Ashman. Pagmumura nito at mabilis na dinampot ang maliit na unan na naroon sa sopa. Ibinato yun sa binata. Humagalpak naman ang tawa ang huli dahil sa tinura ni Hunter. You know, I don't like waiting. Ayoko na pinaghihintay ako, saad pa nito. Just wait for my decision, ani nito. I'll give you one day, Mr. Imperial. Hindi naman umimik si Hunter. Tahimik at walang paalam na lumabas na ito ng suit. Nakapamaywang na nagpakawala ng malalim na paghinga si Mabel. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng penthouse. Mahigit isang oras na siyang naroon at naglilinis at sa wakas ay natapos na rin siya sa sala kagaya ng bilin sa kanya ni Miss Miranda. Maayos ang paglilinis niya roon. Walang natirang alikabok at higit sa lahat ay naibalik niya sa tamang pwesto ang mga gamit at muebles na naroon na ginalaw niya kanina para linisin. Salamat naman at natapos din ako rito sa labas. Anya sa sarili, muli pa niyang pinasadahan ng tingin ang buong sala. Nang masatisfied siya sa kanyang ginawa kanina, ay naglakad na siya palapit sa trolley at kinuha roon ang mga linin na dinala niya. Pagkatapos ay pumasok na rin siya sa nag-iisang silid na naroon. Yun na lamang ang lilinisin niya. Kaunti lamang naman ang gamit doon at mukhang hindi nadudumihan kaya yun na ang hinuli niya. Sigurado siyang ilang minuto lamang ay tapos na niya itong lilinisin. Vacuum lamang ang ginawa niya sa sahig. Pinunasan naman niya ang iilang display na naroon. Pagkatapos ay nagpalit siya ng mga linin. Pinalitan niya na rin ang kurtina ng bintana. Ang sabi ni Miss Miranda ay mahilig daw sa dark color ang boss nila. Kaya itim na kurtina ang inilagay niya sa malaking bintana. Ayan, mas malinis na, mas maganda. Anya, pagkatapos ay hinimas-himas pa ang ibabaw ng kama na katatapos niya lamang ayusin. Comforter.
Tapos na rin ako sa wakas. Hay, natapos din. Anya habang nakangiti pa, maya-may naglakad na siya para lumabas sa silid na iyon. Ngunit bigla na naman siyang nakaramdam ng pagkaihi. Nang mahagip ng paningin niya ang pinto ng banyo na naroon, ay saglit siyang napalingon sa direksyon ng pinto ng silid. Naglakad siya palapit doon upang sumilip sa sala kung naroon na ba ang boss nila. Nang makumpirmang wala pa naman doon ang may-ari ng penthouse, ay nagmamadali na siyang naglakad palapit sa banyo. Makikigamit muna ako, boss, ha? Ihing-ihi na kasi ako eh. Anya habang binubuksan ang pinto ng banyo. Pagkaupo niya sa ibabaw ng bowl ay saka naman siya nakaramdam ng ginhawa nang mailabas niya ang tubig sa pantog niya. Bawal itong ginagawa mo, Mabel, ha? Saad niya sa kanyang sarili. Mas bawal naman magkasakit sa bato. Kaya okay lang na makigamit ng banyo. Wala naman ng boss mo pa eh. Kausap pa niya sa sarili. Pagkabukas ni Hunter sa pinto ng penthouse, ay kagad itong inilibot ang paningin sa buong paligid. Naglakad ito papasok. Malinis at wala namang bago sa paningin nito. Pero maya-maya ay natigilin din ito nang mapatingin ito sa lampshade na naroon sa gilid ng mahabang sopa. Naglakad ito palapit doon at inayos iyon sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ultimo maliit na bagay ay napansin pa nito. Pagkatapos ay naglakad na rin ito upang pumasok sa silid nito. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakapasok sa pinto, ay bigla itong nagulat nang may bumunga ditong babae. Nakangiti ng malapad habang inayos nito ang suot na damit. Gulat at nanlaki rin ang mga mata ni Mabel nang pagkaangat na mukha niya ay bigla tumambad sa paningin niya ang isang lalaki na magkasalubong ang mga kilay. Dahil sa labis ng pagkabigla ay hindi agad siya nakakilos sa kanyang kinatatayuan. Ilang segundo pa siyang nanatili lamang at nakatitig sa lalaki. "Who are you?" Kunot ang noo at pagalit na tanong ni Hunter sa dalaga. "Who are you?" Nauutal at balik na tanong niya rin dito. "This is my suit. Who are you and what are you doing here?" Ulit na tanong nito. Sinuyod pa nito ng tingin ang dalaga. Mula ulo hanggang pa. Siya ang boss namin? Siya si Sir Hunter? Wala sa sariling tanong ng kanyang isipan. Maya-maya ay nangunot din ang kanyang noo nang mapansin niyang parang pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Teka, hindi ba't siya si Dodong? Yung lalaki na nakita ko sa rooftop ng bar? Tanong niya pa ulit sa kanyang sarili. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makumpirma niyang ito nga ang lalaking nakita niya nung gabing magbar sila ni Jess, ang broken-hearted at nag-iimot sa rooftop. Biglang sumilay ang malapad at matamis niyang mga ngiti. "Hi po sir," anya at nauutal pa siya. Diyos na mahabagin, sino ba naman ang hindi mautal kung kaharap mo ang crush mo kung ganito kagwapo ang lalaking nasa harapan mo. Kumunot ang noo na nakatitig lamang sa kanya si Hunter. Pero maya-maya nang maalala niyang may band-aid ang kanyang ilong, biglang siyang napatalikod sa binata. Halos mapasigaw pa siya sa sakit nang bigla niya itong tinanggal. Aw! Ang sakit! Impit na sigaw niya habang hinihimas-himas ang ilong na ngayon ay panigurado siyang namumula na naman yun. "I said who you are." Muli siyang napalingon sa binata nang marinig niya ang tanong nito sa kanya. Pilit pa rin siyang umiti sa binata nang muli siyang lumingon. Hawak-hawak pa niya ang kanyang ilong. "Sorry po sir, ako nga po pala si Mabel. Ako po yung inutusan ni Miss Miranda na maglinis dito sa penthouse." Anya. "And where is Gloria?" Magkasalubong pa rin ang mga kilay na tanong nito. Nautal pa rin sa Anya. Kanina bago siya umakyat sa penthouse, nasabi na rin sa kanya ni Miss Miranda na ang Gloria na yun ang dating tagapaglinis sa penthouse. Pero dahil nagkasakit ang anak nito, ay kinailangan na muna nitong tumigil sa pagtatrabaho para mabantayan ang anak. At siya rin ang naisipan ni Miss Miranda na paakyatin sa penthouse